Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito tayo ngayon sa aking patungan number 2. At update tayo ulit. So dito nakalagay yung mga succulents ko na mga cluster at yung mga ginawa kong cluster. Dito ko sila nilagay. Ayan, nagsama-sama sila dito. So ito nga pala, halos lahat dito ay mga bago ang lupa nila. Hindi pa umabot ng 1 taon. So ang matagal lang yata dito ay ito. Itong si Olivia at itong si, ayan, ito. So, ito siya ay sobrang, tagal na yung lupa niya. Hindi ko pa rin napalitan ng bago, pati itong si Olivia. So, ito nga pala si Olivia, guys. Ang na niya, ang kapal na niya, guys. Ang dami din niyang babies na nandyan sa ilalim. Ayan. Sobrang sikip na rin ng baby sa ilalim. Ayan, kung nakita ninyo, ang daming baby sa ilalim, oh. So, sumisikip na siya. So, ito yata ang pinakapuno yung binili ko. So, isa lang yung binili ko nito. Binili ko pa sa Daiso. Ayan yung tag. So, sa Daiso ko pa nabili yung nito. Ayan, sobrang kapal na niya. So, itong mga ito, last year to siya ng mga babies. Tapos, itong palabas ay ngayong taon. Ayan, yung nasa gitna na hindi pa masyadong kita. Ayan. So, kailangan na niyang ilipat sa medyo malaking pot kasi, ayan, masikip na siya dito. At meron na naman siyang bagong babies. Tapos, ito nga pala si brown rose. Ito siya, guys, ay head cuttings. So, ito yung pinakapuno at yung pinaka-head nito ay nandun sa mini greenhouse ko, nakalagay. So, ito siya ay pinakapuno, mga babies lang na lumabas doon sa pinakapuno. Ayan. So, nag-cluster siya nung hinedcut ko. Ayan. So, ang dami na rin yung mga dry leaves, oh. Tapos, ito si Elegance. Ayan, ang ating Elegance. Sa wakas, ang aking Elegance ay nakita ko na rin matigas yung kanyang dahon. Kasi, lagi talaga siyang nangungulubot, guys. So, sa wakas, nakita ko ng yung dahon niya ay tumitigas na at lumalaki na rin. Yan ang ating Elegance. At ito naman ang ating Ronyoni ay, ayan, maliit yung kanyang mga rosette. So, sinadya ko talagang hindi siya palakihin kasi mas cute siya tingnan kapag maliit yung kanyang rosette. Kasi yung nasa direct sa ground, di ba, medyo lumalaki na siya ng lumalaki konti. Ito naman, gusto ko siyang maliit lang kasi cute siya tingnan kapag maliit yung rosette niya. Ayan, si Ronyoni ay. Tapos, ang ating pinwheel. Ayan, si pinwheel. So, ito ay mga heads. Tapos, ito nga pala yung problema ko last winter na lagi siyang nangungulubot. So, ito nga pala ay pinakapuno. So, lahat ito ay mga babies na lumabas doon sa stem. So, hinedcut ko yung aking pinwheel. Halimbawa, ito, i-headcut mo yan. So, magkakaroon siya ng mga babies dyan sa stem. Mabilis siyang dumabi kapag i-head cuttings mo itong pinwheel or revolution. Ayan. So, tingnan ninyo guys. Oh. Ayan, oh. So, sobrang na niya ngayon. Hindi na siya nangungulubot. Sobrang healthy na niya ngayon. Ayan, ang ating pinwheel. Tapos, meron tayo ditong si Onslow. Ayan, ito yung Onslow ko na malaki na. Tingnan niyo guys. Malaki na talaga siya as in, ito lang yung Onslow ko na malaki. So, lahat ng Onslow ko maliit. Ito lang siya, nag-iisang malaki at nag-cluster pa. So, ito rin ay binili ko rin sa Daiso. Ayan. Yung aking Onslow. Siguro 2 to 3 years bago kayo magkaroon ng ganito kalaking Onslow. Kapag bumili kayo ng maliit na Onslow, halimbawa itong ganito na rosette. Ayan, 2 to 3 years bago kayo magkaroon ng ganito na nag-cluster na. So, medyo matagal din kasi slow growing talaga yung mga succulents. So, taon na talaga ang aabutin para mag-cluster siya. And, ito naman ang aking Mibina. Ayan. Tapos, meron din tayo dito. Ayan. So, ngayon ay medyo naka-recover na siya. Kasi ito siya guys, sobrang tagal na to na Mibina ko. And, yung mga dahon niya sobrang liit. Yung nakatanim pa siya sa clay pot.
at lumang-luma na siya doon at ang tagal na ng kanyang lupa. So, nung pinalitan ko, medyo umukay na yung rosette niya. Medyo lumaki na ng konti. Unlike last year na yung rosette niya, paliit ng paliit. So, ngayon, ayan, lumaki siya ng lumaki ngayon. Yan. Bumalik siya ulit sa dati. So, ito rin, oh. Ayan, nagsikipan na siya, guys. So, ang bilis lang din itong padamihin itong mibina na to. Ayan. Medyo colorful pa siya ngayon. Tapos, ito na yung hitsura ng ating hened cut na titubans variegated. Ayan. Ito yung pinakapuno. Tingnan ninyo. Yung mga babies malaki na rin. So, yan yung mga pinagputulan ko. Ayan. Yan, nandyan sa ilalim na yan, mga pinagputulan ko. So, yan guys. Ang kapal ng kanyang farina. Ayan, oh, hinawakan ko. Oh. Natanggal yung kanyang farina. So, ayan. Ang ganda ng kulay, diba? At ang kapal ng kanyang farina. Tapos yung mga pinutol ko dyan, yung mga heads, nasa mini greenhouse ko, malaki na rin. Marami na yung ano ko ngayon, titubans na variegated. Kasi nung first time kong nag-alaga nito, namatay siya. Kasi hindi ko alam kung paano siya alagaan. So, eto, second time kong bumili nito, buti na lang at nabuhay ko. Ngayon, ayan. Tapos meron tayo ditong cucumber. Ayan, pipino. Nasali na ang ating pipino dito. Tapos, ito si Aligra. Ayan, katatanim ko lang nito. So, siguro mga ano na siya dito, 2 weeks. Ayan. So, kailangan kong tanggalin yung kanyang bulaklak para hindi maubos ang kanyang power. Kasi napupunta sa bulaklak yung mga nutrient, yung energy niya. Kaya kailangan talaga tanggalin yung bulaklak. Para mag-concentrate lang sa puno yung energy niya at yung nutrient niya. Ayan, para lumaki siya ng lumaki. Kaya tinatanggal ko yung mga bulaklak. Tapos, ito naman ang aking Frudidity. Ayan, katatanim ko lang din yan. Kasabayan sila neto. Itong si Aligra, kasabayan silang dalawa. Ayan. So, sana lumaki siya. Ito siya, buong taon talaga siyang makulay. Kasi stress na stress siya last year. Hindi ko talaga siya pinalitan ng bagong lupa. Kaya makulay lang siya buong taon. So ngayon, pagdating ng summer, mag-green yan guys. Ngayon makulay pa siya. Meron pa siyang natirang pula. Pero pagdating ng summer, mag-green din yan. Kasi bago yung kanyang lupa. Tapos ito naman si Golden Glow. Ayan, ang ating Echeveria Golden Glow. Ito rin ay hinedcut ko rin to. Ayan yung pinagputulan ko sa gitna. And then, inaantay ko talaga yung bagong ano niya, mga baby na lumabas. Mayroong lumalabas, kaya lang, ano siya, hindi siya nag-survive, namamatay siya. Katulad yan, mayroong pimples ulit na lumabas. So, namamatay siya lagi. Ewan ko ba bakit. So, nagda-dry lagi yung baby. So, hanggang ngayon, wala pa rin bagong babies. So, nung hinedcut ko, ito lahat yung baby na lumabas, 5. Yan, medyo malaki na rin. Tapos meron pa rin natirang konting pula sa dulo ng dahon niya. Tapos ito yung marum. Yung mother plant nila, yung nakatanim direct sa ground na 2. Ito siya ay mga propagation lang galing sa flower stalk. Ayan. So, ang bilis nitong i-propagate. Meron din akong na-i-propagate na nabago na naman ngayon. Ang dami. So, mabilis lang siyang paramihin. Itong si marum. Tapos, ito na yung ating Polydonis cross. At ito. Ayan. So, ayan. Ang tigas ng kanyang dahon. Itong ating Agaveris cross Polydonis. Ang tigas ng kanyang dahon. Mayroon din akong tinanim nito sa, direct sa ground. Or doon sa malaking pipe planter ko yata. Isa. Yan. Tapos, yung nanay nila, medyo naka-recover na ngayon kasi nung winter time, kahit winter dito, dinudumog pa rin sila ng mites. So, yung nanay niya dinudumog ng mites nung winter. Kasi nga, kapag tuyo yung lupa, paborito yun ng mites. So, yung nanay nila, dinumog ng mites. So, ngayon ay okay na naman yung nanay niya. Umukay uli. So, ito yung nanay niya. Ayan. So, inisprehan ko kasi ito ng gamot. Kaya, parang bumalik siya sa dati. At meron na naman siyang baby. Ayan. Buti na lang at hindi siya namatay. Lumiit siya. Ayan. Mas malaki pa yung baby niya. Pero okay lang. Basta healthy na naman siya uli.
Tapos ito ang ating Crazy and Ryan. Ayan, napakakapal na rin. Ayan, sobrang kapal at malaki na. Ayan oh. So, ang laki na niya at ang kapal na rin ng ating Crazy and Ryan. Ang kulay niya during winter time ay purple. So, ngayon ay nagiging green na siya. Medyo may kulay pa na parang dilaw. Kasi yan ay, ano yan, yung ano na, lumang dahon. Ayan, lumang dahon na yan, yung mga nagiging dilaw. So, kapag natuyo yan, green na yan lahat. Ayan, nagiging green na siya lahat kapag natuyo na tong mga nagiging dilaw. Ayan. So, ito naman ang ating Christmas Eve. Marami na rin siyang babies. So, ito rin ay lapitin ng mites. So, sa ngayon, okay pa naman siya. Parang wala pa namang mites na nagpaparamdam. Pero ito talaga guys ay lapitin ng mites tong aking Christmas Eve. So, sana hindi na siya ma-damage. Kasi yearly talaga yung Christmas Eve ko ay pumapangit yung dahon niya dahil nga kinakain ng mites. Nagkakaroon siya ng itim-itim. Itong katulad nito, parang sunburn, ayan. So, nagkakaroon siya ng ganyan kapag kinain siya ng mites. Pumapangit. And then, yung mga dahon niya nagda-dry, ayan. So, pumapangit yung kanilang rosette kapag inatake ng mites. And then, ito naman si Giserae ko, ayan. Meron na naman siyang bagong baby. Ayan, itong tatlong baby. Meron din dito. Ayan. Meron din doon sa ilalim, hindi pa masyadong kita. Ayan, tanggalin natin tong dry. Ayan, oh. Ayan, madilim yata. At ito naman ang ating moonstone. Ayan. So, ito dati nakatanim sa habang pot. And then, nilipat ko dito ang ating moonstone. Tapos, ito naman si Miranda ko. Ayan, tingnan nyo guys. Meron siyang mga babies dyan. Yan, ang dami niyang baby oh. Isa, dalawa, ayan, tatlo, apat. Ayan. So, ito hindi ko sure kung baby yan or bulaklak. So, tingnan natin, obserbahan natin. Kasi minsan kahit ganito guys, bigla na lang siyang nagiging bulaklak. Naglalabas na lang siya bigla ng bulaklak dyan sa gitna. So, hindi ko pa sure kung bulaklak yan or baby. So, ang dami na rin yung mga dry leaves sa ilalim. Tapos, ito ang ating Polylensiana. Ayan. Ang ating Polylensiana. Ang chubby ng kanyang dahon. Maliit siya, kaya lang chubby yung dahon kahit maliit. Ayan ang ating Polylensiana. Tapos, mas makulay itong ating Polydonis dito. Ayan, oh. Ayan ang ating Polydonis. Mas makulay siya kaysa kay Polylensiana. Ayan. Tapos, ito naman ang ating party dress na malaki na. Ayan guys. Meron na ring bulaklak itong kanyang anak. So, tingnan natin kung meron siyang baby. Meron siyang baby. Ayan. Buti na lang at meron na naman siyang baby dyan. So, hindi ko pa siya na-propagate sa dahon galing dito. Buti na lang at meron siyang baby doon sa ilalim. Para meron tayong bagong propagation. Tapos, ito si Cupid. Ayan, ang ating Cupid. Ito rin, head cut din to. Ito ang pinakapuno. Tapos, yung head ay hindi ko na alam kung saan ko tinanim. So, ayan. Kapag hined cut mo, ayan, nagka-cluster siya. Tapos, meron ulit tayong Ronyoni Eye na naman. And, ito si Redrina. Ayan. Ito yung pinakamalaki kong Redrina. Yung nasa bukid ko na Redrina, yung sa mini greenhouse ay maliit. So, yan yung malaki na Redrina ko. Tapos, si Luella. Check natin kung meron siyang baby. Wala siyang baby. Ayan. Si Snowflakes. Ayan, tingnan niyo guys. Ang kapal na niya guys. Oh. Wala na. Ayan. Lumabas na sapat ang kanyang baby. Ayan, si Snowflakes. Meron na naman tayo ditong frill na isa. Ayan. Tapos malaki na ang ating mga snow bunny. Ayan. Ang ganda ng kulay, diba? Dark na dark yung kanyang ano guys, farina. Ayan, hawakan ko. Ayan, oh.
Ayan, di ba natanggal yung farina? So, sobrang dark ng kanyang farina. Kapag tinanggal mo yung farina, ang hitsura ng dahon niya ganyan. Ayan, hindi siya bluish kapag tinanggal mo yung farina. Ayan. So, kapag may farina siya, ganyan yung hitsura niya. Di ba? So, yun lang guys ang ating latest dito. Latest update. Tapos, meron tayo ditong mga ayan, ang tataba ng ating lovely rose dito. Mga leaf propagation lang din to. Ang taba nila guys, oh. Sana hindi sila magkaroon ng stem rot kasi ang ganda niya. Plano ko kasi itong yung ihanging siya. Kapag nagkaroon, hayaan ko lang siyang humaba ng humaba yung kanyang stem para maghanging siya. Kaya nandito siya sa ganitong pot nakalagay. Ayan. Ang taba ng ating lovely rose dito. So, yun lang guys ang ating latest update for today. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!